GLBC ako. Kristiyano ako, 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 GLBC ako. Kristiyano po ako, GLBC po ako. Kristiyano ako, Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, GLBC ako. Cristiano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano kami, GLBC kami. Kristiyano ako, Kristiyano ako, GLBC kami. Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano kami, GLBC kami. Kristiyano ako, GLBC ako. 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 Cristiano ako, GLBC ako. Kristiyano 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 ako, GLBC ako. Cristiano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, GLBC ako. Kristiyano ako, Kristiyano ako, GLBC ako. 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 Kristiyano kami, GLBC kami. Kristiyano ako, GLBC ako. Welcome to Glorious Light Baptist Church. Glorious Light is a church that loves and follows Jesus Christ. A church that believes the Bible and strives to live out what it says. A church that seeks to serve the community by sharing God's love. A church for you and your family to grow and to serve. Welcome to Glorious Light Baptist Church. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Amen. So handa na po bang maglingkod ang bawat isa? Amen. So welcome po sa ating Wednesday prayer meeting at tayo po ay magsimula na sa gawain po ng Panginoon. Tayo po tayong lahat at recite po natin yung ating call to worship. All together, begin. Salamat sa Diyos sa buhay na walang hanggan na aking tinanggap sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ang buhay kong aba ay nagkaroon ng kahulugan.
Ngayon, nais kong lumakad sa aking pananampalataya ng buong katapatan. Nais kong ihandog bilang isang haing buhay ang aking sarili sa kanyang paanan. Bilang pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay at tanda ng aking pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang gawain. Ako'y maglilingkod sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Akin siyang sasambahin sa espiritu at katotohanan. Ako'y tutupad sa aking obligasyon na ibalik at ibigay ang para sa Kanya ng may kagalakan at walang panghihinayang. Ako'y magiging daluyan ng pagpapala at kalakasan sa Kanyang gawain. Aking ilalagay ang salita ng Diyos sa aking puso na siyang magiging gabay sa aking pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aking magagawa sa tulong ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus na aking tagapagligtas at sa paggabay ng banal na Espiritu. Alright, maraming salamat po. And this evening tayo po ay aawit para sa Panginoon. Let us sing the song, Sweet Hour of Prayer. On the verse 1, Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of hell, and leads me on my Father's throne. They all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and all mistake the tempter's snare. By thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn in strong desires for thy return. With such I hasten to the place where God my Savior shone His face, and gladly take my station there, and wait for thee, sweet hour of prayer. On the last verse, we sing, Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To him who stands faithful
Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy po na buhay at lakas na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po, O Diyos, dahil tunay po na ikay matapat at mabuti po sa aming buhay, Panginoon. Ngayon, O Diyos, nais po namin kayong bigyan ng papuri pasasalamat sa amin pong ginagawang paglilingkod sa inyo. Makita niyo po sa amin, O Diyos, ang tamang puso, Panginoon, yung sincerity namin, O Diyos, na kami po'y nakakapag-serve sa inyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang patuloy po na mangusap sa amin ng inyong pong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa buhay po ng aming mahal na pastor na siyang patuloy niyo pong ginagamit, Panginoon, upang kami po ay lumakas, lumago po sa pananampalataya. Ikaw po ang magbigay sa kanya, Lord, ng wisdom at boldness, Panginoon, sa kanyang gagawing pangangaral, pagtuturo sa amin. Panginoon, kami pong mga anak po ninyo ay nagpapakababa sa iyong harapan, O Diyos. Nais po namin hingin po ang inyong biyaya. Niling po namin ang inyong habag, Panginoon, na ang bawat isa ay matuto po sa inyong pong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. Ikaw pong siyang maitaas po namin. Ang lahat ng papuri pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Amen. So again, welcome po sa ating Wednesday prayer meeting and especially po sa ating pong mga bisita. Now, let us recognize them, no? Sapagkat sila po ay nakasama natin ngayong gabi. So, bisita po sila ni Butcher Alvin. Bisita po. Ang pangalan niyo po is Jammer James. Palakpakan po natin si Jammer. Where's Jammer James? Yan, si Jammer James. Thank you. And palakpakan din po natin si Mark Christian. Amen. Yan po. Amen. So, bisita po sila ni Butcher Alvin. Alright, puring pong Panginoon, sapagkat ngayong gabi, tayo po'y magkakasama na naglilingkod sa Diyos, kasama po yung ating mga visitors. Let us sing the song, kaming lahat ay nagagalak habang tayo po ay binabati po natin ang ating mga kapatiran. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at ang makapiling ka. Kaming lahat ay nagagalak. Batiin po natin, gawin po natin yung ating mga kapatiran, no? Especially po yung ating mga bisita ngayong gabi. Batiin po natin sila. Amen. Ang Diyos ang may likha upang makilala ka at ang makapiling ka. Amen. So tuloy-tuloy po tayo sa ating gagawing pag-aawitan para sa Panginoon. At masarap po at tayo po'y masaya na tayo po'y magkakasama ngayong gabi. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Sige po, awitin po natin para sa Panginoon. I know whom I have believed. I know not why God's wondrous ways to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His own. But I know whom I believe in, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. I know not how this saving faith to be did impart, nor how believing in His word brought peace within my heart. But I know I believe it, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. On the third verse, I know not how the Spirit moves, convincing men of sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I believe it, and I'm persuaded
for all adults. Sing on. I know not what of good or ill may be reserved for me. Of weary ways of golden days before His face I All together. see. But I know I believe in, and I'm persuaded that He is able to keep On the last verse, all young people and singles. Amen. Sing on. I know that when my Lord may come at night or noonday fair, nor if I walk the way with Him or meet Him in the air. All together. But I know I believe in, and I'm persuaded that He is able to keep that which I committed unto Him against that day. Amen. Amen. So maraming salamat po. You may now be seated. Ang tawagin po natin si Preacher Alvin para po i-lead po tayo sa ating offertory prayer. Right, so inilingan ko po ang bawat isa na tumayo po muli. Tayo po'y magbasa ng talata para po sa ating po pagkakaloob po sa Kanya. Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 9, 5 to 9. 2 Corinthians chapter 9, 5 to 9, ready now, begin. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Sige po, tayo po yung makatumiki, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, Lord, salamat sa gabing ito sapagkat kami po ay dinala dito Panginoon, sa bahay-sambahan to worship you, O God. Salamat din po sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay. Nawa, ikaw po ang siyang aming pong dinadalanginan na gumawa sa bawat pangangailangan po ng bawat isa. Ikaw na po ang siyang patuloy po na tumugon. Ikaw na po ang siyang magsustenan ng kanilang mga pangangailangan po sa araw-araw. Sa patuloy po na nagiging faithfulness na mga kapatiran po sa pagbibigay. Nawa, ikaw po ang siyang amin pong nilalapitan, inilingan na magbasbas at magpala sa malilikom po na tithes and offerings sa gabi pong ito. Bawat malilikom ay maging gamit, Panginoon Diyos, para sa ministeryo, para sa gawain dakilang Diyos, para mas lalo pa po maging active lahat, Lord God, ang mga bawat mga nagtatrabaho, O Diyos. Naway ikaw po ang siyang maitaas po namin, malawalhati, at kami pong maibaba. Maraming po salamat sa pribilegyong ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sumama po na po tayo. Kantahin po natin ang awit na I'm giving because I love Jesus. Habang ating pong ibinibigay ang ating pong tithes and offering. Right now, I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm loving because I love Jesus. I'm loving because I love Him. I'm sharing
love Jesus. I'm sharing, because I love Him. I'm caring because I love Jesus. I'm caring because I love Him. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon para po sa paghahanda po ng ating pong puso sa mensahe ng Panginoon. Hinilingan po natin yung mga magbibigay po ng tanging bilang sa Panginoon. Pakinggan po natin sila. Amen. It's not just about the manger where the baby lay. It's not all about the angels who sing for him that day. It's not all about the shepherd or the bright and shining star. It's not all about the wise man who traveled from afar. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's not all about the good things in this life I've done. It's not all about the treasures or the trophies that I've won. It's not about the righteousness that I found within. It's all about His precious blood that saved me from my sin. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and grace, but there's the ending that can save you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. So it's about the stone nailed to a tree.
about how every drop of blood that flows from me, that should have been me. It's about the stone that was rolled away, so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. The cross.
Amen. So, purihin ng Panginoon and welcome sa atin pong prayer meeting and Bible study. So, purihin ng Diyos at matindi yung mga umawit kanina. So, kita nyo naman, forma pa lang, may forma na. At nung kumanta pa. So, kita nyo naman talaga kung paano sila blessing. At sana talagang more songs pa. Ano ba tawag sa grupo nyo? Wala naman, wala pang pangalan. Kumbaga, yan yung mga pasikat pa lang, sumikat pa. Mayat na sabihin laos, di pa nga ho sumisikat Alright, so blessing. At kita nyo naman si Preacher Carlo. Ewan ko kung merong nag-i-inspire sa kanya pag tumutugtog. Bagamat maraming absent pa o late, hindi ko alam. But anyway, binigay niya naman yung yung kanyang best. So kaya purihin ng Panginoon. And sana, si Sir Glides, pwede ba schedule mo ulit yung apat na kumanta kanina? Bigyan mo ulit, kung maisisingit nga yung buwan na to, bago matapos itong buwan na to, at bago mag-rapture, kailangan masingit sila. Kailangan madinig muna. Kasi baka pag nasa langit na tayo, hindi natin sila makasabay So, hindi natin sila makasama. Okay? So, purihin ng Panginoon. Hindi ako nakaka-encourage lang kasi makita ko po yung mga young people. Kasi sa mga babae, marami na tayong magaling na singer. Totoo po yun. Pero yung mga kalalakihan, parang nahihiya. Kaya kapag nakakakita ako ng mga kabataang kumakanta, ng mga lalaki, ako po nai-encourage. Parang gusto ko rin kumanta. Hindi ho ngayon. Maybe someday, mga after 5 years, magpa-practice po muna ulit ako. Alright, so again, magandang gabi po sa bawat isa at medyo madilim doon sa left side ko rito. At yung ilaw daw ay napundi or may problema. So, medyo madilim. Pero dyan sa area ninyo, hindi porket madilim, bawal matulog, ha? So, kaya wag nyo. Mahirap kasi pag sumisinag ng liwanag dito, parang mahirap din makita yung inyong mga itsura. Pero yung iba naman sa kanan, namumukadkad. Ayan, namumukadkad at hindi ko po alam kung bakit, pero mukhang si Ate Nelly. Yung ngiti niya kasi lagi. So, ewan ko ba, bakit parang naging paborito ko si Ate Nelly? Pasensya na po, wag mo magtatampo yung iba. Kaya lang, iba kasi ho yung aura ni Ate Nelly. Ayan. Alam nyo, si Ate Nelly, isa ho yan sa nakaka-encourage pag nakikita ko sa church. Ewan ko ba kung paano siya pinalalakas ng Panginoon at kung paano siya hinahanda ng Diyos sa posibleng ministry. Ayan. So, malay nyo naman, Ate Nelly, kayo po gamitin pa ng Panginoon. Alright. So, again, magandang gabi po. At sa mga bisita natin, na bisita ni Preacher Alvin, ay good evening. Natuwa ako nung nakita ko si Sunny. Dahil akala ko, sabi ko, wala siya nung Sunday. Tapos, si Ate Sara, habang nagbe-bread to kanina, ginulo pa ako. So, yun, parang mukhang namang hindi. Hindi naman siya nagkasakit at malakas pa rin. Pero alam ko, may sakit. Tama, may sakit siya, pero hindi yung tigdas. So, parang nagkaroon ng infection lang. Ayan. So, usually naman, pag may lagnat, may infection talaga. So, yun naman ho talaga ang, kumbaga, effect ng meron pong infection sa katawan, lalagnatin. Kasama na po talaga yun. So, kaya please, ipag-pray natin. And sama nyo ho sa prayer yung nanay ko. At sabi ho ng ate ko kagabi, madaling araw na kanina, ay parang humihina yung katawan. Dahil parang habang nag-stay siya, dumadami sakit. So, ang sakit niya na mild stroke, UTI, and nagkaroon ng pulmon at saka diabetes. Ayan. So, yun po. Kaya, pag-pray ho natin. Ang nanay ko po, kumbaga, malakas pa naman, kaya lang, siguro, effect ngayon, sabi nga ni Ninang Kitten, baka yun daw ay komplikasyon ng diabetes. Kaya dapat talaga pababain yung sugar. So, pag bumaba yung sugar, malaki ang chance na yung ibang sakit niya, kayanin niya. Kaya tayo humihina kasi nga, pag meron po tayong problema sa sugar, yan naman ho talaga Dalawa lang naman yan pumapatay sa atin, sugar and salt Diba? Yung asin, yung alat, at saka yung tamis. Sobrang alat
sobrang tamis, yan ho yung swiftly pumapatay at sumisira ng ating vital organs. Ano po? Kaya ingat sa sobrang maalat, ingat sa sobrang matamis. So moderate lang palagi. At kung hindi naman kailangan gumamit ng mga sugar o kaya ng matatamis na pagkain, lalo na sa mga may edad, bawasan na. Kasi yan ho talaga ang nagiging problema o simula ng karamdaman nating lahat. Alright? So ngayon po, tayo ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. And again, welcome po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay magsitayo at buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Isaiah. Mga kapatid, yung mga kasama ko sa Bread Talk, yung mga Bread Talk buddies po natin, ilang araw na lang, ia-award na po natin yung tatanggap ng Bible. Ewan ko po kasi ang gusto ko pong ibigay sa top 1 is study Bible. Yung medyo malaki ng kaunti. Kasi po, para sa akin, worth it na yung talagang nagbabantay, hindi lang ng ating bread talk, kundi nung ating trivia, kahit paano pa nila sinasagutan, kasi yung iba, ito yung argumento. Hindi pa tapos, meron na kagad sagot. Di ba? Yun yung mga argumento sa akin. Pastor, wala pa nga. Nasa first point pa lang, may sagot na sila. Nasa second point, hindi pa tapos yung third. Well, anyway, for me, it's not bad. Bakit? Nauna pa nag-aral sa akin Tama ba ako? Nauna pang nag-aral sa akin, nauna pang nagbasa. So for me, accomplishment, achievement na yon na para ma-motivate ko po kayong magbasa kagad at maghanda, hindi ko nakikita ang competition at hindi ko nakikita ang mali. At hindi rin ho yun pandaraya. Bible ho yung binabasa, paano magiging mali yun? Kaya nga para sa akin, dahil sa ganun yung nakita kong motivation na nangyayari sa mga talagang nagbabantay ng atin pong, ng ating tawag dito, trivia, parang ang gusto ko ibigay sa top 1 study Bible. At hindi ho biro ang presyo nun. Yung study Bible, kung daw ako nagkakamali, abot or kulang 2,000 ang isa. Ganun po ang presyo ng study Bible. So nakuha ko po siya discounted. 800 na lang. Yun nga lang po, Chinese version. Kayo na ho ang mag-translate. So ako na ho nagbigay. Kayo pa mamimili. Parang, hindi biro lang po. English po yan, King James. Yun po yung aking gustong ibigay. For me, hindi ho biro yun. Kahit sabihin niya pang nauuna pang sumagot. Ibig sabihin, nauunang nagbabasa ng Bible yun. Hindi ba naman, alam niya ba kung ano iti-trivia ko? Kuminsan ako nga, yung trivia ko, di ko rin alam nagugulat na lang ako. Sa totoo lang, nagbabasa ako ng trivia right after na gumawa ako ng lesson. ng devotion. So, doon ko pa lang din makukuha yung trivia. Kaya wala po akong nakaset. Kaya nga, again, so sa last Sunday, sa atin pong anniversary celebration ng Light Ministry of Caloocan, yun po ang gusto kong i-award. Wala pa po ako noon, mga kapatid. Wala rin akong budget for that, but I believe God will provide. Amen? Na-encourage nyo ko, gusto ko rin kayong i-encourage. Po? So, ganun lang talaga sa gawain ng noon Sabi nga ng Bible, magpalakasan tayo. Magpalakasan. At eto pa, another thing na magandang i-celebrate natin. Alam nyo ba na yung ilang books na ang napag-aralan natin mula dyan sa Bread Talk na yan? At matatapos natin ang Bible pag tinuloy-tuloy po natin ito. So di ba ang sarap? Masasabi nyo sa sarili nyo, ay, napag-aralan na namin buong Bible. Amen? So, kumaga, tulungan lang tayo, mga kapatid. Pare-pares ho tayong lalago sa Panginoon. Ako po, personally, lumalago ako, lalo na kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Talagang ako po ay nakakapulot pa ng mga bagong kaalaman, mga bagay na dapat matutunan at ituro sa Panginoon. Ayan. Ay, sa gawain ho ng Panginoon. Alright? So, sige po, basahin na po natin Isaiah chapter 41 and verse number 10. Alright? Sabi po rito, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. If you have your Bible, and kung meron kayong marker,
sulat niyo po, guhitan niyo yung sinabi diyang, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Okay? Ibig sabihin, ini-introduce ni Prophet Isaiah na ang Panginoon ay hindi lang siya Diyos na may kakayanan. Hindi lang sa Diyos na makapangyarihan. Siya raw daw ay Diyos din na matuwid. Kung meron kang kapangyarihan at hindi ka naman matuwid, gagamitin mo yan sa masama. Tama po ba ako? Kung merong Diyos na makapangyarihan at hindi naman siya matuwid, kaya niyang gumawa ng mga bagay na talagang pwedeng sumira dahil makapangyarihan siya. But ang magandang balita rito, sabi ng Bible, the right hand of my righteousness. So meaning, ang Diyos natin ay matuwid. Amen? Righteous God. Alright. So kayo po, ang hilingan ko naman bumasa para talagang kayo po maging part po ng ating ginagawang pag-aaral for this evening. Basahin po ninyo Isaiah 41 verse number 10. Sabay-sabay po kayo, begin. Panginoon, salamat po sa ito, sa pagkakataon na kami ay tinipon mo sa bahay-sambahang ito. Dalangin po namin, O Diyos, na naway maganap ang inyo pong kalooban. Sa buhay po ng bawat isa, nandito kami, Panginoon, para kilalanin at tanggapin ang inyo pong kapangyarihan at ang inyo pong pagpapala na inilaan para po sa aming lahat. Basbas ng langit, O Diyos, biyaya ng inyo pong salita, ang amin pong inaasam sa mga oras na ito. Tulungan mo po ako na mga ngaral at maging ang mga makikinig, Panginoon, ay bigyan mo rin po ng makalangit na karunungan. Tunay po na ikaw ang siyang aming maitaas. Ikaw po, Panginoon, ang aming mapapurihan. Salamat po sa pagkakataong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Alright, so mari na po kayong makaupo. Ayan. Well, the title of our message for this evening is, I am with you. Once again, I am with you. Kailan nyo ito huling narinig? Alam nyo ba kung anong ibig sabihin itong sinabi ng verse number 10? Balikan ko lang po. Fear thou not, for I am with thee. We're talking about God's presence. Okay? Ang pinag-uusapan po natin dito, ang Panginoon ay sumasa atin. Kaya nga, yan ho ang magandang tignan natin. Sabi po ng verse number 10, Be not dismayed, for I am your God. Yan ho ang sabi ng talata. At eto po yung mga karagdagan dito ho sa verse number 10. Fear thou not, be not dismayed, I will strengthen thee. Yan ho ang sabi ng Bible. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So meaning, maraming nakapaloob sa presensya ng Panginoon. At ang lahat ng ito ay kailangan natin. Naniniwala po ba kayo na ang presensya ng Panginoon ay mayroong malaking na itutulong sa buhay natin bilang mananampalataya? So naniniwala ba kayo na kung wala ang Panginoon, paano na lang kaya tayo? Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, ano na lang kaya ang mga kalagayan natin ngayon? Pwedeng kung iisipin natin, sa itsura ng mga nasa sanlibutan, parang wala namang problema. Tama po ba ako? Parang hindi naman sila nag-iisip ng kanilang kinabukasan. Parang pag tinignan natin yung iba, parang normal naman yung kanilang mga buhay. Pero kung tutuusin, mga kapatid, kung talagang kinikilala natin ang Biblia at alam natin na ito'y salita ng Panginoon, hindi pwedeng magkamali ang katuruan ng Diyos na napakahalaga ng presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero siguro, maganda hong itama natin. Baka mamaya, mali yung ating paniniwala, mali yung ating pagtanggap sa tinuturo ng Bible patungkol po sa sinasabing God's presence. Kapag ang presensya ba ng Panginoon nasa atin, ora mismo, dapat ba ang maramdaman natin yung sinasabi ng Bible na kalakasan? Kasi pag nandiyan ang Panginoon, lumalakas tayo. Ano ba ang pinalalakas ng Panginoon? Liwanagin natin.
Diba? Baka yung mga kamay na napapagod, yung mga paa na nadudupilas, yung idea ba na, ay, nasa akin ang Panginoon, parang lumalakas yung kamay ko. Yun ba yung ibig sabihin ng Bible doon? Ay, tingin ko, nandyan yung panganib. Makatatawid ako dyan kasi nandyan ang Panginoon. Ganun ba dapat ang application nun? Kaya nga, tignan, baka mamaya, para tayong namamali. O kaya mali yung atin pong pananaw sa sinasabi ng Bible na kasama natin ng Panginoon, huwag tayong matakot, lahat pwede na nating magawa. Maganda lagyan natin ng distinction. Baka kasi mamaya sa lahat, applicable to, o kaya iniisip natin, pwede ito. Alamin muna natin. Tama po ba, mga kapatid? Tandaan ninyo, kaya nga in-emphasize ko kanina, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So meaning, yung kalakasan, presensya ng Panginoon, hindi natin yan magagamit sa mga ginagawang mali. Tama po ba, mga kapatid? Alangan palakasin pa tayo ng Panginoon, di ba, sa gagawin nating hindi kalooban ng Diyos. So, ibig ko sabihin, tandaan natin palagi, gaya ng sinabi ng Matthew 6:33, kung uunahin natin siya, wag lang bahay ng Panginoon ang hanapin natin. Hanapin din natin yung righteousness ng Diyos. Amen? Kung gusto natin yung presensya ng Panginoon, you better make sure na yung paggagamitan mo ng presensya ng Panginoon with righteousness. Baka mamaya, sa mali natin gagamitin yan, hindi tayo sasamahan ng Panginoon. So naintindihan po ninyo, mga kapatid. Kaya nga, eto yung mga bagay na magandang i-consider natin. Number 1, I am with you. The importance of God's presence. Gaano ba kahalaga ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay? Parang ganito yung mga magulang, ano ba pakiramdam ng mga anak natin pagkasama nila tayo? Lalo na yung mga bata. Diba? Parang kung obserbahan nyo nga si Sunny, mawala lang sa paningin niya, yung mama niya, natataranta na. Nagpapanik na. Bakit? Kasi para sa kanya, kahit hindi niya katabi, yung nanay niya, basta't nandyan yan sa area, malaya siya na nakapaglalaro. Tama po ba ako, mga kapatid? So anong ibig ko sabihin? Nagbibigay ito ng courage or confidence. Kaya mahalaga sa buhay ng Kristiyano kasi hindi natin maiaalis yung katotohanan na hindi magbabago ang ikot ng mundo para sa atin. Always remember that. Hindi niyo mababago ang sistema ng mundo. Hindi niyo maiiba yung kalakaran na nangyayari sa paligid natin. Pero tayo, pwede tayong mag-iba, pwede tayong magbago sa kapaligiran na nangyayari sa atin. Tignan niyo Sabi natin, pag tayo ay nagkaroon siguro ng leader sa atin gobyerno na Kristiyano, magbabago ang atin pong kalagayan sa ating bansa. Tingin ko po, kung meron mang magbabago, hindi niya baguhin lahat. Alam niyo kung bakit? Kasi nga ang mundo may sistema na. Kakaintindihan po ba tayo? At ang Kristiyano hindi welcome sa mundo. Ewan ko kung naintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Dahil kung welcome tayo sa kanila, sana tayo, dominante man tayo, marami man o hindi, sana tayo ang nakaka-influence sa kanila. Tama po ba ko? Hindi ang church ang nai-impluwensyahan ng sanlibutan. Nakakaintindihan pa po ba tayo, mga kapatid? So anong ibig kong sabihin? Kung magkakaroon tayo ng leader na Kristiyano, hindi ko sinasabing walang magiging pagbabago. Ang sinasabi ko lang, hindi niya kayang baguhin kung siya lang yung sistema ng mundo. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi na ng Bible, we are now in a perilous time. Walang makakapigil ng pagiging masama ng mundo at walang makakapigil ng pagsama ng mundo. Mangyayari lang yan, titigil lang yan pag bumalik na ang Panginoon. Amen po ba? Well, actually, kung titignan nyo nga yung sequence ng second coming, magkakaroon pa ng final revolt si Satan ibig sabihin, mga kapatid, matapos na ang mga mananampalaya kunin at ialis na dito sa mundo, yan yung tinatawag nating rapture.
Yung rapture na yan, lahat ng mga manampalataya ay kukunin ng Panginoon, patay man o buhay. Diba? Sabi ng Thessalonian, and the dead in Christ shall rise first, and we which are alive. Sabi ng Bible, yung tayo mga nabubuhay at natitira ay kukunin ng Panginoon at magkikita tayo sa alapaap. Yun yung tinatawag na meeting in the air. Okay? So yun yung sinabi ng Bible. Well, eto po. Kung ang pag-uusapan natin, sistema ng mundo, hindi mababago yan ng mga Kristiyano. Ang pwede nating gawin, ituro yung gospel. Amen. Ganun pa man, kahit ituro mo yung gospel, hindi mo ma-evangelize ang buong mundo. Meron talagang pupunta sa impyerno. Yan yung mga tatanggi sa ating Panginoon. Kaya ang trabaho natin, ituro ang salita ng Diyos. Ituro natin yung daan ng kaligtasan. Hindi natin alam kung sino ang tatanggap at hindi natin alam kung sino ang tatanggi. Hindi ho tayo Diyos. Sa foreknowledge ng Panginoon, kilala niya yung masasave, kilala niya yung hindi. Pero hindi tayo Diyos. Ang trabaho natin, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi tayo dapat namimili. Dapat sa lahat ng tao ipangaral ang kaligtasan. Amen? Kaya nga tayo po gumagastos sa evangelism Kaya nga tayo nag-e-effort ng soul winning Kaya nga tayo nagtatayo ng mga outreaches at mission Kasi nga, ang gusto nating gawin, yung gusto ng Panginoon para sa mundo. Maituro ang kaligtasan. Amen? But again, hindi na ho natin mababago ang sitwasyon ng mundo. Tandaan niyo po yan. Ang sabi ho ng Bible, doon na tayo papunta. Because perilous time na nga. Tingnan niyo kung babasahin niyo po yung sinabi ni Apostle Paul, men shall be lovers of their own selves. Covetous, boasters, pride, traitors, lahat ng yan nangyayari na po ngayon. Ano ho, mga kapatid? Sa sitwasyon at sistema ng mundo. Masyado na tayong maibigin ng ating sarili. Tama po ba ako, mga kapatid? Sa hindi natin namamalayan, yan na rin. At ang nakakalungkot, pati sa mga churches ngayon, nakakapasok na rin yung sistema ng mundo. Kaya nga, sabi ko nga, kung talagang ang Kristiyano talagang malakas, di ba? Bakit hindi tayo maka-influence sa mundo? Tayo ang nai-impluensyahan ng mundo. Kaya nga napakahalaga ng presensya ng Panginoon. In John chapter 15, verse number 4, the Bible says, abide in me and I in you. Amen? Sabi ng Bible, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. So meaning, ito yung pwedeng mangyari kapag tayo po ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa atin, sigurado ito. Naniniwala po ako, sigurado ako na kung anuman ang ating kaharapin, hindi ho po pwedeng, hindi ho natin kayang harapin. Bakit? Kasi nga kasama natin ang Panginoon. Yun yung nagbibigay o nagdadagdag ng kumpiyansa. Maling-mali doon sa ideyang, lumakas yung kamay ko nung ginamit ko siya sa pagtatrabaho kasi pinalakas ng Panginoon. Minsan namamaliho tayo ng theology. Ginagamit natin na parang, yung kamay ko lumakas, nabuhat ko yung napakabigat. Talagang kamay ng Panginoon yung nabuhat ko. Hindi sa ganung bagay. Or else, baka namamaliho tayo ng paniniwala. Baka nagagaya tayo sa mga, ang alam ko, yung kalakasan na meron tayo, nagmumula sa Panginoon. Pero hindi lang dun sa ganung bagay na yon. Tama po ba? We're talking about God's presence. Hello po. Naniniwala po ba kayo? Kasi baka ma-confuse tayo. Tignan nyo. Meron mga iniinom na pampalakas sa katawan. Bakit ko pa kakailanganin ng Diyos? Kaya ko namang lumakas. Uminom lang ako ng mga energy drink. Nagkakaintindihan po ba tayo?
Uminom lang ako ng vitamins, hindi na ako magkakasakit. Kaya nga, pag doon natin inihalin tulad, yung idea ba na yung kamay ko pinalakas ng Panginoon, yung sakit ko pinagaling ng Diyos, may mga doktor, wag niyo makalimutan, may mga equipment tayo o kagamitan para umokay ang katawan ng tao, may proseso ng paggagamot. So sa madalit salita, pag doon natin yan in-apply at wala yung katwiran at paliwanag ng Bible, baka mamali tayo ng paniniwala. Nung unang panahon, wala naman mga equipment mga aparato para ma-diagnose kung ano ang sakit ng tao. Tama po ba ako? Wala na X-ray, walang ultrasound, walang CT scan, walang ano ba yung mga laboratory, walang CBC, ano ba yun? Di ba? Walang mga kung ano-anong aparato, yung mga teleskopyo na ipinapasok sa katawan para makita yung mga parte ng katawan natin sa loob o kung ano pa man. Wala yan. Pero ang tao lumalakas. Ang tao gumagaling. Ang tao may nagagawa. Tama po ba ko? Kaya itama ho natin yung idea na kapag tayo sinamahan ng Panginoon, iba yung lakas ko. Baka mamaya psychologically doon natin ina-apply yung presence ng Panginoon. Naintindihan niyo po, mga kapatid? Baka may sa isip lang. Ay, kasama ko ang Panginoon. Kaya nabuhat ko siya. Kasama ko ang Panginoon kasi kinaya ko yung sakit ko. Well, wala hong mali na ang kine-claim natin sa mga nangyayari sa atin, Panginoon. Tama po ba ako? Naintindihan niyo sinasabi ko? Ay, Panginoon to Ay, Panginoon to. Tama po yun. Kasi nga, yung pananaw ba na ang tinitignan mo na yung mga nangyayari sa yung maganda dahil sa may Panginoon tayo. Tama po ba? Ang pinag-uusapan ho natin dito is the presence of God. Yun ba ang talagang basis? Yun ba ang talagang pinapakita ng Biblia sa atin? Na kapag kasama natin ng Panginoon, yun ba yung effect? Ang sabi ho rito, abide in me and I in you. Okay? Kumbaga, maliit na portion lang yon, yung sinasabi natin, nabuhat ko to, gumaling ako, sa kabuuan ng presensya ng Panginoon. Ewan ko kung naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Kumbaga, a piece of cake lang, yung kwento natin na, alam mo ba, iningatan ako ng kamay talaga ng Diyos yun, hindi ako na-aksidente. Halimbawa lang, wag naman, kung na-aksidente ka, wala rin ang kamay ng Diyos. Nangyayari po yun. Tama po ba? Nadudulas tayo, kakasakit tayo. Wala doon ang presensya ng Panginoon. Itama ho natin. Itama. Kasi baka mamaya, pag nagugutom tayo, nagkakasakit tayo, hindi alam, wala ang presence ng Panginoon sa akin kasi may sakit kami, kasi may problema kami. Linawin natin. Ang God's presence, sabi ho ng Bible, tingnan niyo po sa Isaiah chapter 41 verse number 10, fear thou not, for I am with thee. Listen, mga kapatid, ang sabi po, fear thou not. So, ibig sabihin, yung ideyang fear thou not, wag daw tayong matakot, hindi ho na bago yung sitwasyon na may mga nakakatakot talaga sa buhay natin. Hindi sinabing, pag ako kasama nyo, mga kapatid, wala nang bagay na talagang katatakutan ninyo. Ibig sabihin, wala nang nakakatakot na sitwasyon na mangyayari. Meron pa rin. Ang gusto lang patunayan ng Panginoon in His presence, sa Kanyang presensya, sa buhay natin, na kahit mayroon yan, hindi tayo kakabahan. Kasi pag sinabi natin, pinalakas ng Panginoon yung kamay ko, yung paa ko, yung katawan ko, paano pag hindi lumakas, di wala ang presence ng Panginoon? So meaning, nandiyan yung sitwasyon na yan o wala, kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon yan, mga kapatid, dumating man yan, hindi ako matatakot. Hindi ako kakabahan kasi nga, sabi ng Panginoon, sa kabila ng merong nakakatakot, I am with you. Kumbaga, nasa loob ng kwarto na walang ilaw, natatakot ka, ano nga gawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Wala naman siya dalang ilaw. Hello po. Hindi naman siya nagdala ng liwanag. Tama po ba? Huwag kang mag-alala. Hawakan mo kamay ko. Nandito ako. Nabago ba yung ilaw? Wala. Pero dahil may kasama siya, lumakas ang loob niya.
Naintindihan niyo mga kapatid? May sakit o walang sakit, may makain o wala, pagkasama natin ng Panginoon, hindi tayo matatakot. Kasi magiging inconsistent tayo eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Another thing, be not dismayed. Anong ibig sabihin ng dismayed? Ito yung mga bagay na unwelcome sa buhay natin. Ayaw natin to, tama? Pero dumarating pa rin. Tama po ba ako? Meron ba kayong mga hindi inaasahan na pangyayari pero dumarating na ayaw naman ninyong mangyari? Nangyayari pa rin, tama? Kahit Kristiyano tayo, mangyayari pa rin yan. Tama po ba? Hindi ibig sabihin nasa Panginoon tayo, wala nang ganung mangyayari sa atin. Madidisappoint tayo. Ay nako, pag nasa Panginoon ka, hindi ka na madidisappoint. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka na mahihirapan. Pag nasa Panginoon ka, hindi ka na magugutom. Maliho yun. Walang ganung pangako ang Panginoon. Ang pangako niya, sa lahat ng mga ganung bagay, kasama niyo ko. Hindi ka nag-iisa. Amen? So ganun kahalaga ang presensya ng Panginoon. For I am your or thy God. Kaya nga, sino ang nahihirapang mag-aral? Sino ang nahihirapang magtrabaho? Sino ang nahihirapan na mag-asikaso at mag-aruga ng pamilya? Sino ang nahihirapan sa ginagawa niya sa buhay? Lahat tayo. Tama? Sino ba ang di nahihirapan? Lahat tayo. Meron po tayong ganyang nararanasan sa buhay natin. Tama po ba ako? Pero ito ang ilagay natin sa isip natin. Napakalaga na ang presensya ng Panginoon ay masigurong nasa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi ng verse number 4, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. Lahat ng fears, lahat ng mga frustrations, lahat ng mga bagay na talagang ginagamit ng kaaway para patamlayin, pahinain ang ating pananampalataya, pagkasama natin ng Panginoon, may kumpiyansa tayo. Kaya natin. Amen? So wag na nating hilingin na magbago ang mundo. Hilingin na lang natin na lumakas at maganda ang relasyon natin sa Panginoon. Alam niyo ho, yun ho yung binubuo kong lesson sa ating Sunday school. Hopefully, kung wala na, baka sa Sunday, ako na po magturo. Yung atin pong relasyon sa Panginoon dapat nag-grow. Tama po? Tindihan ninyo? Yung relasyon natin sa Panginoon dapat nag-grow. Hindi po pwedeng Savior lang siya sa atin. Tama po ba ako, mga kapatid? Hindi nakilala mo siyang tagapagligtas lang. Kailangan makilala mo pa siya ng lubusan sa buhay mo. Ano pa ba ang magagawa na Diyos sa akin bukod sa iligtas niya ako? Abay, napakarami po. Magugulat kayo. Ang dami pa palang pwedeng gawin ng Panginoon sa atin bukod sa kaligtasan na binigay niya sa atin. Amen? Pag hindi mo siya nakakilala, mananatili yan sa isip mo, niligtas ako ng Panginoon. Siya ang nagbayad ng aking kasalanan. Totoo yun. Pero meron pa siyang gustong gawin sa buhay natin. At yun pa yung ginagawa niya rin sa atin ngayon. Amen? Kaya nga, nakita ko po rito, the importance of God's presence. Ano ang naging effect is courage. Nagkaroon tayo ng courage and confidence. Ulitin ko, hindi natin mapipigil ang pagkakasakit. Sabi ko nga kanina, kinakamusta ni Nang Kiten yung nanay ko. Kamusta na raw yung nanay ko? Sabi ni Nang Kiten, sabi ko, yun po, lumalago yung sakit. Dinala siya ron dahil sa mild stroke. Okay? Nung nilaboratory, lumabas yung mga ibang sakit na hindi niya nakikita noon. Kasi nga, hindi naman tayo doktor, minsan may nangyayari pa sa katawan natin, na akala natin okay pa, pero nung lumabas yung laboratory, naku po, ayun ang mga sakit ng nanay ko. So baka tayo ganun din, hindi natin alam. So walang nakakapigil at wala pong magagawa ang tao kapag dumating na talaga yung punto ng buhay natin na tayo ay humihina na. Tama po ba ako? Lahat tayo gusto natin, lumakas pa tayo. Pero wag niyong makalimutan, ang katawan mayroong limitasyon. Napansin ko lang po, ang dami ngayon, bata pa lang, tumataas na ang sugar. Totoo ba yon?
Obserbasyon ko lang bumabata ang edad ng mga nagiging candidate ng diabetes. Hindi po ito survey ng maraming doktor. Obserbasyon ko lang. At napansin ko kasi marami ngayong mga kabataan kulang ng physical activity. Tama? Hindi, kain ng kain, walang burning ng insulin, ng sugar eh. Okay. Noon, pag inutusan ka, bumili ka nga ng mantika, nilalakad. Ngayon, nakamotor. O kaya, naka-e-bike. Oh, di ba? Tama? Noon, pag ang tindahan pa naman noon, hindi ka gaya dito na tabi-tabi. Pag inutusan ka, ilang kanto yung lalakari mo, kaya nga kakamot ka ng ulo, tatamarin ka. Pag inutusan ka, napakalayo ng bilihan. Talagang papawisan ka at malhaba-haba yung lalakari mo. So ngayon, napansin niyo ba, halos nasa loob lang yung mga bata, ang ginagawa, puro mga nakaupo, nakaharap sa monitor, sa TV, gadget, wala ng physical activity. So anong nangyari sa kinain nila? Hindi na burn. Dumadami yung sugar sa katawan. Tama po ba? O anong sagot ng mga doktor? Para yung sugar niyo mag-exercise. Tama po ba ako? Merong regular and proper exercise na dapat ginagawa. Yung lakad. Minsan, nagagawa na lang natin yung lakad kasi may sakit na. Tama po ba ako? Nung walang sakit, hindi naglalakad. Nung walang sakit, hindi nag-exercise. Nung nagkasakit, tsaka lang na-realize, kailangan palang magpapawis. Minsan, naiinis tayo sa pawis, pero mahalaga pala yung lumabas. Tama ba ko? Naintindihan niyo po yung sinasabi ko, mga kapatid? So, ang ibig ko sabihin, kung titignan natin, walang makakapigil sa pagkakasakit. Minsan nga sa hindi mo ginaakalang oras pangyayari, doon pa nang dumarating yung sakit na yan. Yung may lakad ka, biglang sumakit ang ulo mo. Tama ba ako? Aalis ka na, naka-ready na yung gamit mo, bigla kang nahilo, bigla kang hindi makabangon. Minsan nakakasar yung ganun. Ready na lahat, kumpleto na, eto na, hindi ka makatayo ngayon. Nangyayari yon. Hello po. So walang makakapigil. Ito pa. Yung nangyayari sa paligid, maging ang panahon. Naranasan namin noon, first time na babiyahe kami ni Mami, nagpupunta kami ng Boracay. Tama. Tayo pa lang na, wala pa si Rachel yata, hindi pa siya kasama. First time na babiyahe kami ng Boracay. Mga ilang taon na ba yun? Siguro matagal na, no? Sobrang tagal na nun. Mga hindi lang 10 taon nang nakalipas siguro. Mahigit na siguro. First time namin sasakay, pupunta kami ng Boracay, di okay na yung gamit, bili kami ng mga damit, yung mga bag namin, okay, lahat, sabon, etc., nakapak na. Pagdating namin sa airport, cancel ang flight. Bad weather. Okay naman dito, wala namang bagyo rito. Dito po, sir, walang bagyo. Pero sa pupuntahan nyo, may bagyo. Sipin mo ba naman yun, di ba? Bakit hindi? Ipaliparin nyo kami. Hindi na pwede lumipad. Mamamatay kayo, babagsak yung aeroplano. Sipin nyo, handa ang lahat, wala sa kontrol natin ang sitwasyon. Tama po? So, habi ko namin, hanap tayo ng ibang mapupuntahan. Di palabas na kami ng airport, labas kami, dala namin, hindi po pwede ito, kailangan, may puntahan tayo, nakakahiyang umuwi. Kasama pa namin Sir Lewis, sabi niya, first time din ako sasakay ng aeroplano, hindi nga ako nakatulog. Pag uwi ko, kakantsawan ako, ibubuli ako doon. Sabi nga nila, meron pang pahatid, may pasalubong pa na banner. Pagbalik ko, galing doon sa Boracay. Nakiusap siya doon sa flight, sa ground crew. Pwede ba, kahit magpa-picture lang ako sa bintana ng aeroplano, kahit may picture lang ako, tapos mag-stay lang sa hotel dito, tsaka ako uuwi ng ilang araw. Para kunwari lang, nagpunta ako sa Boracay. Hindi po pwede, sir. Bagyo po doon eh. Sabi ko, di nasa labas na kami ng airport. Punta kaya tayo ng ng Antipolo. May swimming pool doon. May resort doon. Kunwari, nasa Boracay tayo. Hindi rin pwede. Sabi ko, what if kung maghanap tayo ng ibang flight na destination na walang bagyo?
Chinek namin, tanong kami, saan meron? Cebu. Ayun, napunta kami ng Cebu. I mean, gusto lang sabihin dito, wala sa kamay natin yung mangyayari. Diyos lang ang nakakaalam. Kahit gano'n tayo kahanda, Panginoon pa rin ang merong kapangyarihan. Tama po? So kaya mahalaga ho ang presensya ng Panginoon. And second is the inevitability of God's presence. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, is yung binibigyan tayo ng kasiguruhan na ang Panginoon kasama natin. Okay? Yung assurance ba at katiyakan na ang Panginoon kasama natin. Ngayon, ito naman ho ang challenge sa ating lahat. Tignan niyo ho yung sinabi ng Matthew chapter 28 verse number 20. Sabi po ng Bible, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Tama? Tignan natin yung isang side. Wag lang ho yung teaching them to observe. Ang tignan natin, whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you. Ang challenge dito, yung makita sa buhay natin na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ay hindi po siya nagsisinungaling? Ang Diyos po ewan ko kung sasang-ayon kayo, hindi po siya nangangako ng hindi niya kayang tuparin. Hello po. Naniniwala ba kayo na ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako? Okay. So sabi rito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ang subject dito is not yung people Ang gusto kong tignan natin dito, tayo na inuutusan. Hindi yung tao na pupuntahan natin, kundi tayo na inatasan ng Panginoon. Sabi rito, I am with them. Hindi naman ganun Di ba sabi ng Bible, and lo, I am with you. Tama po ba ko? Ang subject dito is tayong inuutusan, hindi yung ipinagagawa sa atin. Okay? Ngayon, ito po yung challenge. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, ibig sabihin, ang gustong tukuyin dito ng Panginoon, kayo na pinangakuan ko kapag ginawa nyo yung sinabi ko, sama nyo ko. So, ngayon, para sure or masiguro natin na tayo ay sinasamahan ng Panginoon, ano yung ginagawa natin? Kasi gusto natin kasama ang Panginoon. Tama po ba? Hello po. Gusto natin kasama natin ng Panginoon. Tama po ba ko? Gusto po niyong tiyakin na talagang ang Panginoon nasa sa atin. Tingnan ho natin yung pinagkakaabalahan natin. Kasi yun ang basihan Ang sabi ng Bible, and lo, I am with you. Kanino niya sinabi? Doon sa mga whatever I have commanded you. Hello po. Kaya kung ang tinatrabaho mo, gawain ng Diyos, ang pinagkakaabalahan mo, ministry, kayong mga bumiyahe, kayong mga galing sa bahay ninyo, lumakad kayo, sumakay kayo, papunta rito, sigurado po ako, ang Panginoon kasama natin. Kasi yung ginagawa natin, utos niya. Kaya yun ho yung sinasabi ko na masiguro na tayo po ay sinasamahan ng Panginoon, and for you to know and to feel God's presence, siguraduhin mo na ang ginagawa mo, kalooban ng Diyos. Paano ko magagawa yun, Pastor? Nagtatrabaho ako, hindi naman ako sa church nagtatrabaho. Kahit nasa labas ka, kapag nagtatrabaho ka, na ang buhay mo pa rin, buhay ng Kristiyano, mga kapatid, sasamahan ka pa rin ng Panginoon. Kung ikaw yung Kristiyanong nagtatrabaho sa isang kumpanya, kung ikaw yung isang Kristiyanong nag-aaral sa isang universidad o eskwelahan, kapag tumatayo ka pa rin sa kalooban ng Diyos. Kasi, tignan niyo po, mako-confuse ang tao Okay. Sinabi rin kay John, sa book of John, chapter 15, abide in me and I in you. Okay. Madali hong sabihin, kasama natin ng Panginoon. But look, sabi ho ng Bible, by their fruit, you shall know them. Amen? Ano ba yung sinasabi ng verse number 4? Abide in me and I in you as the branch. Hindi ko ho babaguhin ng Bible, pero subukan lang natin tignan.
as Christian cannot bear fruit. Hindi tayo magiging successful, victorious, except it abide in the will of God. Sabi ng Bible, in the vine. Tama po ba ko? Hanggat yan nandoon sa vine o kaya nakakapit yan doon sa pinakabalag ba tawag doon o kumaga yung kinakapitan o branch nung dahon na yon, ang sabi ng Bible, except it abide in the vine, no more can ye, except ye abide in me. So kaya mga kapatid, dito natin makikita yung assurance na sinasabi ng Bible na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kapag ginagawa ho natin yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Malinaw po ba? Kahit nasa labas tayo ng church, pwede tayong gumawa ng kalooban ng Diyos. Tama? Magtrabaho, mag-aral, mag-aruga, o kung ano man ang ginagawa natin, gawin natin yan nang nasa kalooban pa rin ng Diyos. At doon nyo ngayon masisigurong kasama natin ang Panginoon. Hindi ko kasi po pwedeng kasama natin ang Panginoon, tapos lumalakad tayo nang hindi po ayon sa salita ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Okay. Mga magulang, ewan ko kung maintindihan nyo ito. Kasang-ayon ba tayo ng anak natin sa ginagawa nilang mali? Kayo ba yung magulang na kinukonsinti yung anak sa mali? Ano tawag sa pag ganon? Konsentidora. Tama? Konsentidor. Ewan ko po kung naintindihan niyo ibig ko sabihin. Diba? Ano yung sinabing konsentidor? Hindi konsentidor sa tama. Yung salitang konsentidor, sa mali yun ginagamit. Tama po ba? Okay. Parang ganito Inutusan ko si Rensil. Rensil, maglinis ka nga. Naglinis si Rensil. Binigyan ko siya ng pang-Jollibee. Yan ang konsekwensya mo. Pang-Jollibee. Hindi konsekwensya ang right term. Tama po ba? Yan ang reward. Pag sinabing konsentidor, konsentidora, mga kapatid, bonggang-bongga. Hindi alam nung iba, intelligent joke yon. Sa gabi ay, ano siya? Dispatchadora. Ano ibig sabihin mga kapatid? Pag sinabing, yung mali, pinapayagan mo, kinukonsinti, mali nga yun So kung tayo ang tao, ayaw natin yun, di lalo na ang Diyos. Paano mo sasamahan yung ganun ang ginagawa? Tama po ba ako? Kung gusto natin na ang presensya ng Panginoon laging nasa atin, and lo, I am with you, the word always. Anong ibig sabihin? That is referring to what I have commanded you. That's the context. Gusto mo pala yung presensya ng Panginoon, sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Gusto mo akong kasama? Sundin mo yung sinabi ko, sasamahan kita. Hello po. Yun ho yung pangalawa. And last but not the least, the influence of God's presence. Saan tayo dinala ng presensya ng Panginoon? Diba? Ang challenge kanina, mapatunayan natin na ang Panginoon ay nasa buhay natin. Sa pamamagitan ng nakikita sa nangyayari sa atin. Yung resulta na tinatawag. Okay, number 3, the influence of God's presence. Saan tayo dinala nito? At ano ang naging kapakinabangan natin dito? Psalm 23, verse number 4. The Bible says, yet though I walk through the valley of the shadow of death, ang kamatayan, hindi natin mapipigil, hindi rin natin yan matatakasan. Tama po ba? Pero anong sabi ng Bible? Anong sabi ni David? I will fear no evil. May kayabangan ng konti. Ito ako natatakot dyan. Bakit? For thou art with me. Sino tinutukoy niya? Ang Diyos. Kasi kasama ko ang Panginoon. Tama po ba? And thy rod and thy staff, they comfort me. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, kapag ang Panginoon nasa atin, meron tayong kapatagan. Yung comfort na tawag.
Nandyan yung panganib. Hindi naman sinabing, ililiko ako ng Panginoon. Hindi niya ako idadaan sa bangin. No, ang bangin nandyan sa magkabila. Kaya kong lumakad nang hindi ako kinakabahan kasi kasama ko ang Panginoon eh. Dumating ang problema, hindi ako matatakot. Kaya nga, ang prayer natin, hindi laging, Lord, alisin mo yung problema. Lord, hawiin mo yung sigalot. Lord, bigyan mo ko ng tatag. Bigyan mo ko ng kalakasan sa magkabilang bangin na dinadaanan ko. And that is our comfort. Paano kung estudyante kayo, Lord? Yung teacher ko, pahirap. Alam mo na sagot dyan, Lord. Para makapasa ako. Yun ba ang solusyon? Hello? Pag yun ang solusyon, ubos ang teacher. Eh, ang daming estudyante na may problema eh. Sabi ang buong klase, Lord, alam mo na problema. Pinatay ang teacher. Yun ba ang solusyon sa problema natin? Lord, ang boss ko, terror. Alam mo na, Lord. Pag nawala yan, wala kang boss, wala ka ng trabaho. Tama. Pag naubos ang teacher, saka pa mag-aaral. Tama. Di ba, sa kabila ng meron kang ganyan, may teacher ka, di ba, meron mga tinatawag na terror eh. Totoo naman talagang pag tumayo dyan, di ba? Talagang, ayaw magsalita, may mga teacher tayo rito eh. Sana kung teacher lagi, si Teacher Sarah. Another point from you. Di ba? Kung puro ganun lang, di okay tayo, walang problema, lagi kayo may puntos. Ano ibig sabihin mga kapatid? May mga ganun, di ba? Ang teacher, iba-iba ang personality. May considerate, merong talagang strict, meron talagang, alam mo yun, makapagturo lang, basta may sweldohin siya. May mga ganun eh. O kaya makapagtinda ng chicharon, depende sa mga, di ba, pinagagawa. Pero hindi pwedeng baguhin yung sistema na yun dahil sa atin. Ano ibig sabihin? Sabi ng Bible, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Lord, dalin mo ako doon sa Green Hills. No, not the specific the place ng Green Hills. Kundi pag sinabing Green Hills, yan yung kumaga, ang tawag doon, greener pasture. Dalhin mo ako sa magandang daan. Pag sinabing Green Hills, di ba? Yung damo maliliit lang pero sariwa, maganda, tama yung slope, walang panganib. Pag dinala mo ako sa Green Hills, di ba? Maganda yung lugar ko. Lord, alisin mo ko sa lubak-lubak, ilipat mo yung kalsada ko. Walang ganun ng Panginoon. Lord, rough road ito. Lord, sementohin mo, asphaltohin mo. Hindi ganun ng Panginoon. Yung presensya ng Panginoon sa lubak-lubak na yon, sasamahan ka. Tama. Hindi niya babaguhin ng lahat para sa iyo. Ikaw ang tuturuan niyang magbago ng pananaw. Kasi pagkatapos ng lubak-lubak na yan, sisiguraduhin ko, may susunod na namang lubak-lubak. Hindi matatapos ang problema. Maniwala po kayo. Kahit ma-solve ang problema ngayon sa isang teacher na yan, pagkatapos mo, the next level ulit, may teacher na naman. Tama. At ito pa ang good news sa mga nag-aaral. Pag kayo nakatapos, yung mga teacher nyo wala na. Yung mga katrabaho nyo naman. O kaya yung mga superior ninyo. Tama. Hello? Akala ko ba naman tapos na yung hirap? Meron pa. Nag-iiba lang ang anyo ng problema. Tama po ba ako? Itong mga batang ito, mababaw pa problema nito eh. Pero para sa kanila, ang lalaki na ng problema nila. Hindi ako ngitian ng crush ko. Ayaw kumain. Hindi lang nangitian ng crush, hindi nakakain. Sa loob-loob ng nanay, kunyatan kita dyan eh. Ako nga, pinalalayas ng nanay mo, hindi ako, kumakain pa rin ako eh. Isipin nyo, sa kanila, ang laki-laki na yun. Tama ba ko? Hello po. Nagkakaintindihan pa ba tayo? Ano ibig sabihin? Minsan tingin natin sa sitwasyon, parang napakabigat, pero nakakalimutan natin, hindi magbabago yon. Ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, nandyan yung problema, nandyan ang kagutuman, nandyan ang kahirapan, but listen, I am with you.
Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Hindi sinabi sa kanya ng Panginoon, don't worry, David, because I am with you. Hindi, si David ang nag-claim. Hindi ako matatakot because thou art with me. Tama po ba? Yun din ang panghawakan natin. Kapag tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, lubak-lubak man yan, hindi tayo iiwan ng Panginoon. And in Psalm chapter 16, verse number 8, I have set the Lord always before me because He is at my right hand, I shall not be moved. Amen? Walang lumakad sa kalooban ng Diyos nang natinag sa kalooban ng Diyos. Tama po. Walang lumakad sa kalooban ng Diyos nang natinag sa kalooban ng Diyos. Pastor, bakit may nagbabackslide? Ang backslider hindi nagsimula sa desisyon na umalis. Ang backslider nagsimula sa ginusto ng puso. Hello po. Bago yan mag-backslide, nag-backslide muna sa puso yan. Kakaintindihan po ba tayo? Hello po. Bago yan humakbang lumayo, nag-backslide muna ang puso niyan. Unti-unting nang lamig, hanggang sa unti-unting hindi na naging involved sa ministry. Kalaunan ay nag-backslide na siya. Tama po ba? Pero bago nag-backslide dyan, puso muna ang lumayo. Bago yung katawan. Hello po. Tama po ba? Hindi. Sabi ko nga kahit kayo po, no? Hindi ko naman nilalahat. Kayong mga nandito, pag kayo napagalitan, tinamaan sa preaching, kung tama ang puso, di kayo kagad lalayo. Di kayo aalis, maniwala kayo. Kasi tama puso ninyo. Pero kahit naging parang pasaling ang dating, o kaya hindi diretsong kayo ang tinutukoy, feeling ninyo, kayo yun. Ayoko na. Tama? Kasi nga, bagong pa ako narinig, may laman na yung puso mo na gusto mong lumayo. Pero kung puso mo, nakaset sa Panginoon na kahit anong mangyari, I have set the Lord before me. Hindi ako mawawala. Bakit? Tama ang relasyon ko sa Diyos Kahit ano sabihin niya sa akin, mga anak, kahit ano sabihin ng mga magulang ninyo sa inyo, pagalitan man kayo, dakdakan man kayo, kapag tama ang relasyon sa magulang niyo, kaya alis. Hindi kayo mag-istokwa. Tama? Hindi kayo alis. Bakit? Nanay ko yan Lala ko na yan Tama po ba ako? Ganyan lang naman nanay ko. Pag nagalit siya, maya-maya, di ba, hinataw ka lang ng stick, maya-maya, bangko na. Kilala ko yan Yung hanggat di dumudugo yung tenga mo, tsaka ano mo, di titigil. Kilala ko yan nanay ko Ano yung sabihin mga kapatid? Di ba may mga nanay na sobrang higpit noon? Pag mag-aaral ka, yung babantayan ka, yung may hawak-hawak na pamalo pag hindi ka nagbasa. Kami na naalala ko noon yung A-E-O-O, bababa ang bata, bababa ang bata, bababa ang bata. Ang bata bababa. Puro yan. A-E-O-O, A-E-O-O, bata, bababa, bababa ang bata, bababa. Puro ganun lang yun. Tapos baby bobo, kakekikoko. Di ba ganun noon natin, abakada O tanungin yung mga bata, ito yung estudyante ngayon, alam ba nila yung mga abakada? Kinakanta pa namin yan. Di ba? Ano pa ka? Abakada, gahaila, o mananga o para sa tauwaya. Ang mag-aral ay gintong tunay. Bahala ka na, hindi ko alam. Ay sabihin, di ba? Babantayan ka, basa. Meron ganon, di ba? Ngayon, yung gumawa ka ng assignment mo, bukas na lang. Ngayon mo na gawin? Hindi, bukas nga gusto ko Kaya ko naman to magagawa ko to mamaya. Okay na to, gigising ko mamaya. Tapos pa ito, bagsak ako. Kanta ka na lang, abakada, abakada, gaila, mananga o para sa tao, babagsak ako pag di nag-aral. Kaya mga kapatid, kung tama ang relasyon mo sa magulang mo,
Kahit ano sabihin niya, hindi ka magtatampo, hindi ka magagalit. Pero saan nagmumula yung pangit na relasyon? Sa maling damdamin. Tama po ba ako? Hindi, sabi ko nga, kung malinaw lang sa lahat ng anak, hindi naman kayo pinapagalitan dahil nanggigigil lang, dahil ang babait ninyo. Tinuturuan kayo ng tama. So sa Panginoon, ganun din. I have set the Lord always before me. Because He is at my right hand, I shall not be moved. Pag tama ka sa Panginoon, kahit ano marinig mo sa pulpitong ito, amen ka. Kahit ano marinig mo sa pulpit, kahit parang sinasabi sa iyo, makasalanan ka, mali ka, salamat Panginoon. Amen pa rin. Tama? Kasi tama ang relasyon mo sa Kanya. Hindi naman tinayo ang church para pagsabihan lang tayo at sermonan. Tinayo ang church para palakasin ang relasyon natin sa Panginoon. Tama? Inisip ko kayong mga salbahe, sabi ng Panginoon sa inyo, ang titigas ng bungo nyo. Layas! Ganun ba? Hindi, tinayo ng Diyos ang church para i-strengthen yung relasyon natin sa Kanya. Tapos, ang dating sa atin, pinalalayo tayo ng Panginoon. Ayaw siguro ng Panginoon sa church ako. No! Gustong-gusto ng Panginoon, mailagay ang buhay natin sa church. Alam niyo kung bakit? Kasi composite tayo ng body of Christ. Church is the body of Christ and the bride also. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Pinagaganda ng Diyos yung ikakasal sa Kanya. Di ba tayong ikakasal sa Panginoon, yung church? Tayo ang ikakasal sa Panginoon. Tayo yung bride. Amen? So ngayon, kaya ka nandito sa church, pakinggan nyo to, para maging kagandahan ng bride ng Panginoon. In short, maganda ka. Parang ayaw niyong pumayag, ah. Sabihin niyo sa katabi mo, maganda ka. Huwag yung haba ng hair, maganda lang. Kasi tayo yung composite ng body of Christ, tama? Kayo yung katawan, tayo yung katawan nung bride ni Christ. Medyo humorous nga lang ng konti kasi yung body of Christ, palaki ng palaki. Hindi pa sexy ng pa sexy. Kaya sa church na ito, ang dapat goal, lumaki. Ang lumalaki, nagtatapat. Ang pumapayat, kawawa. Walang makain. Diet. De, joke lang po yan. Wala akong ganun doktrina. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Diba? Sa atin pong conclusion, in Isaiah chapter 43, verse number 2, when thou passest through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. What's the key word? Because I am with you. Amen? Anong ibig sabihin? Kasi ang Panginoon kasama natin. Lahat ng ito di mangyayari sa atin. Sabi ng Bible, kung lalakad ka sa tubig, anong sabi niya? When passes through the waters, I will with you. And then through the fire, through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Why? Because I am with you. Amen? Lahat ng kakaharapin natin, huwag tayong magpanik. God is with us. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa tinuro mo po sa amin for this evening. Sana, Panginoon, talagang ito po'y naging blessing sa lahat ng nakarinig. Sa pangalan ni Jesus, habang lahat ay nakayuko at nakapikit, tayo pong lahat ay tumayo. I am with you. Yan ang sabi ng Panginoon. Napakasarap namnamin na ang mensahe ng Diyos ngayong gabi, gusto niya tayong samahan. Gusto niya tayong makasama. Gusto niya na yung kanyang presensya ay maramdaman ng bawat isa. Ngayon, ito po ang magandang maging desisyon natin sa narinig mensahe. Sabi ng Bible,
if you abide in me and I in you. Kaya ba natin? Nandyan lang ang Panginoon. Iniintay tayo. Kaya ba nating sumama sa Panginoon? Kaya ba natin na sa buhay nating ito, lumakad tayo na kasama natin ang Panginoon? Kasi ang totoo, ang Diyos never na nang iwan. Pakinggan po ninyo, ang Diyos never na nang iwan. Madalas tayo ang umaalis. Tayo ang nang iiwan sa Diyos. Tayo ang bumibitiw. Tayong lumalayo. Ngayon, kaya mo bang ipangako sa Panginoon, Lord, hindi po ako aalis sa presensya mo. Hindi po ako aalis sa kalooban mo. Kung yan talaga ang desisyon mo sa mensaheng ating napag-aralan, gusto ko po kayong hilingang lumapit. Mananalangin tayo. At ang pananalangin natin ay may kasamang pangako. At sasabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi po ako aalis sa presensya mo. Hindi ako aalis sa kalooban mo. I am with you. Ikaw ay sa akin. Sige po. Sabihin natin ngayong gabi sa Panginoon, Lord, hindi po ako aalis sa presensya mo. Hindi po ako aalis sa kalooban mo. Panginoon, narito po kami. Humakbang, lumapit, at nagpapakababa. Kinikilala namin, Panginoon, na ang presensya mo ang siyang mayroong malaking kinalaman kung bakit hanggang ngayon narito pa rin po kami. Nagagawa, nakasusunod. Hanggang ngayon, narito pa rin kami nakapaglilingkod. Iyan ay sa kadahilan ng ikaw at ang biyaya mo ang siyang nagiging dahilan kung bakit nagagawa namin ang lahat ng ito. Kaya Panginoon, tulungan mo po kaming manatili sa iyo. Huwag mo pong payagan na ang kaaway ay maialis kami sa kalooban mo. Manatili kaming sumusunod, manatili kaming nagpapasakop, manatili kaming nagpapakumbaba sa inyo pong kalooban. Pagpalain mo po ang lahat ng lumapit. Pagpalain mo po, Panginoon, ang kanilang naging desisyon na piliin ang sundin ng kalooban mo, na piliin ka sa kanilang buhay, O Diyos. I-bless mo ang kanilang mga puso. Bless mo ang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Muli, maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So you may go back to your seat. Maraming salamat po. And tayo po ay dadako naman sa atin pong pananalangin. Okay? So ang atin pong isasama sa prayer ay yung kagalingan po ng mother ko, ng nanay ko po. Ang pangalan ay Nanay Belin. Victoriano. At yung atin pong anniversary sa last Sunday. Not this coming Sunday, sa next Sunday, yan po ay para sa ating online. Yung ating tinatawag na Light Ministry of Caloocan. Pag-pray natin, meron po tayong ipinapasa sa inyong prayer and commitment para po sa gusto nating bilhin na equipment na magagamit po para sa ating, kumbaga, hindi lang ho ito sa online. Actually, ito nga po dito sa ating church, mas magagamit po ito. Dahil ito po, kumbaga, makakatulong para yung atin pong ginagamit na laptop, yung mga camera, mas ma-enhance pa yung features at yung ganda nung ating mga equipment. Kasi hindi ho biro yung mga camera natin. Pero ang totoo po niyan, marami pang kulang dyan. So kaya sa biyaya ng Panginoon, inuunti-unti ho nating assemblein para mas maramdaman ho natin na yung atin pong ginagawa sa Panginoon hindi ho stagnant. Kumbaga, pa-improve, mas pataas ang level,
mas paganda yung atin pong nagiging para bang way ng atin pong ginagawang service sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, kung ang mundo, kahit nga ang sari-sari store, pinipinturahan, pinagaganda, inaayos, pinapalitan ng tiles, wine-welding, o kung ano yung mga pinagaganda doon sa tindahan para bumenta, mga kapatid, wala naman na bago sa benta. Yun, di ba? Ang presyo ng mantika, presyo ng toyo, ganun pa rin Pero iba yung attraction pag nakikita mong inaayos at pinagaganda yung tindahan. Tama po? So ako naniniwala, ganun din. Simultaneously, habang nagsiserve tayo, gawin natin yung para sa Panginoon. Kaya nga, kung meron ho tayong talagang puso at blessing sa atin yung Light Ministry of Caloocan, yung online, yung live streaming natin, yung ating media ministry, yan ho ang isa sa, kumbaga, prayer ko sa Panginoon, makabili po tayo ng switcher. Yun ho yung pag nagpapalit ng camera, di ba? May transition na tinatawag. Ngayon ho kasi, mano-mano. Sabihin mano-mano, talagang habang nagtatype ka, nagkiklik ka ng ganito, so ganun ho yung kahirap, komplikado. So this time, gusto ho nating mas pagandahin pa. Okay po? So kaya yun ho yung purpose nun, ng ating, ito ho pasasalamat at the same time, tayo rin naman ng makikinabang kapag naging okay po yung ating pinanonood na live streaming. Ano ho? So kaya yan po yun. And sa darating na 28, yan ang practice ng choir. Practice ba yan or recording na? Recording na. Okay, so recording na po yan. Ang ating venue ay sa Wildlife. Okay? Ang costume, wild attire. Ano ho? So, bahala na po kayo kung paano. Kung kayo si Tarzan o si Jane, basta tayo po, o Cheetah. Yan sa mga pangatlo, si Cheetah. Okay, so, biro lang po yun. Yung mga choir, kapag coordinate kayo si Sir Glidel, and then yung mga susuotin at yung mga magre-record kanta. Pwede po kahit sino, basta bayaran nyo yung pamasahe at entrance at higit sa lahat, magdala kayo ng maraming baon. Yun ang welcome na welcome. Ano ho? Yung maraming baon. Okay po. So yan ho yung isasama sa prayer at yung sa Sunday Ladies Fellowship. Huwag niyong makalimutan. Ano pa po ba tayong mga dapat alalahanin sa pananalangin? Si Sunny, ayan. So yung patuloy na kagalingan. Tama? So, although parang wala naman siyang sakit, pag tinignan nyo, ayan, nakatayo. Nakikiramdam siya kung sabay yung pinag-uusapan. Okay? So, pag-pray natin na patuloy siyang pagalingin ng Panginoon. Siyempre, yung mga bago natin, sana magpatuloy din. Sana talagang lumago at blessing si Brother Leo. Pansinin niyo naman yung mga tiles po dyan sa mga gilid-gilid ninyo. Doon po, sa may likod doon, sa inuupuan nila Maribik, yung nandyan, at saka nandito. At meron pa akong karagdagan sa CR. At ang abangan niyo po dyan, yung lulubog, aangat na gano'n, adjustable na yan, iaayos po namin yan. So, hindi, biro lang ho. Yan ho yung inyong mga, kumbaga, itinulong, kahit papaano, na uunti-unti ho natin. Ang problema na lang ho namin, yung nandoon sa portion na yon. Kasi ho, medyo malaki pong trabaho yon at malaking gastos. Nung una nga, sabi ko, yung maliit nang yun, kapraso lang. Ba, nung nagsisimento na sila, nakakailang na sila, sabi ko, baka madulas. So, nakakailang semento na sila ron. Sabi ko, ilan na naman? Nakailang sako na tayo dyan. So, bili sila ng bili. Sabi ko, sige, dyan naman talaga yan nakadesenyo. Okay? Nung una, yun lang binudget namin. Sabi ko, para nakakaya sa mga member, yan lang makikita doon sa campaign natin. Dagdag nyo na yung likod. Sige, gastos pa rin kami. Simento na naman. Kasi sabi ko, huwag nyo na hukayin ng malalim. Balak nilang humukay pa ng tunnel sa ilalim at sisimentohan ulit. Sabi ko, wag, mauubos tayo dyan. So, at blessing naman. Si Brother Leo, sabi ko nga, hindi ko alam kung kalooban ng Panginoon, walang trabaho to Di ba? Masayang malungkot siya Masaya kasi nasa Panginoon siya naglilingkod. Malungkot, siyempre wala siyang panggastos. Di ba? Paano siya, tinanong ko pa siya, paano ba kayo sa budget nyo? Pastor, kanya-kanya kami. Mga isang araw, magwo-worker na to. Ano po? So, kaya dito yan tatawagin ng Panginoon. Blessing, nakakatuwa lang. Ano po? Walang kaproblema kahit ano yung paggawa nyo rito. Tiles. Okay? Pagawin nyo ng kahoy. Pwede. Ano pa ginagawa nito? Welding. Bakit problema kayo sa welding? Halimbawa, yung mga ngipin nyo, uga-uga, pa-welding nyo ho sa kanya. Kaya niyang hinangin yan.
Hindi ho, nagwe-welding din yan. So, kaya pa rin niya mag-tiles. Okay to So, basta ganun po. Sabi ko sa kanya, pag wala kang trabaho at mayroong gagawin sa Panginoon, punta ka lang dito. Ang sigurado ka lang na pwede ibigay sa kanya, pagkain. Sweldo, sabi ko, sa langit yan. Diba? Pero yung pagkain, sobrang busog naman kami, umulan ng palabok. Saan ka ba makikita? Yung palabok dito. Tapos, may mga tinapay. Meron pang kung ano pa yung mga binibigay rito. So, yung iba, sa isip, gusto kaming bigyan, hindi natuloy. Ituloy po ninyo. Huwag nyo pigilan ng sarili ninyo. Sa isip ko, sana papadala ko ron. Baka wala kayo Tuloy nyo ho. May tao rito. Maniwala po kayo. So, salamat po sa lahat ng mga members. Ayan. At sunod natin project, yung Kisame. Ayan, paayos natin yung Kisame. Kasi, sabi ko, kung gusto nating bigyan tayo ng Diyos ng malaki, kung yung maliit, hindi mapaganda, paano papagandahin yung malaki? Ano sa palagay ninyo? Tama ba yun? Yung malaki gusto natin. Tama, lahat tayo gusto natin ng malaking lugar. Kaya lang sabi na pala, kumbaga sana, yan nga lang maliit, di mo malinis, gusto mo pa ng malaking bahay. Yung maliit pa nga lang bahay, tuturuan na kayong maglinis. Pag lumaki pa yan, paano nyo lilinisin yan? Di ba? Tama? Yan nga lang, di nyo maayos Paano kayo bibigyan ng malaki? Ngayon, challenge natin ng Panginoon. Diba? Unti-unti, baka sa isang linggo, ito munang portion na to, itong kalahati. Lagyan natin ng Kisame. Pag nakita nyo naman gumaganda, tingin ko naman parang gumaganda na rin kayo. Bakit? Ang sarap kayang pumunta sa bahay-sambahan ng Panginoon na maayos. Tama po ba? Kumbaga, para kang komportable, yan ang church namin. Hindi nakakahiyang sabihin. Hindi nakakahiyang magpapunta. Tama po ba? Itong malalaking ilaw na to, papalitan na ho natin yan. Kasi mga ano lang yan improvise lang ho yan. Meron talagang inilalagay para dyan. Kumbaga, hinabol lang namin yan, ginamit namin yan doon sa bahay. Kasi nga, wala naman tayong budget talaga para sa live streaming, ginawan lang ho namin ng paraan. Okay? Kumbaga, DIY ho yan. Yan yung mga pinlight natin noon, nung tinanggal yung Kisame. Dami ho yan, mga kapatid. So, kaya ipinag-ubra lang po namin para hindi ho tayo problema. Okay? So, yan po yung mga prayer request natin. So, go to your place or your group, then do pray. Huwag yung makalimutan yung mga dapat include. Sige po, tayo muna tayo. Mag-closing prayer po tayo para pagkatapos nyo sa inyong group, pwede na po kayong umuwi. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa natapos na service. Salamat po sa amin po naging pag-aaral ng inyong salita. At maging sa mga pumuntang ngayong gabi, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Tunay po na ingatan mo kami sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Maging sa amin po mga bisita na nakasama for this evening, i-bless mo po sila at tunay po na ang salita mo ay mangusap sa kanilang mga puso. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng ginawa mo sa araw na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so go to your group and then idagdag nyo po yung mga binanggit kong prayer requests.